once again, it is legends only here on The Score. And this time, we are going to have NCAA legends. And to be specific, mga alamat ng San Beda. All right, joining us on The Score tonight, Borgie Hermida, Dave Marcelo, and Jake the Snake Pascual. Ayan. Okay. So, dahil San Beda legends kayo, syempre, ang unang-unang gusto marinig ng mga tao is yung inyong San Beda stories. Your championship stories, yung mga makakalimutang moments when you were Red Lions, no, in the NCAA. So, kunyari, I'll start with you, Borgie. Most unforgettable experience in a San Beda uniform. Ano yun? Well, most unforgettable talaga yung first championship namin. Actually, wala pa sila. Ako pa lang doon. So, 2006 yun. Sila kasi dumating 2007. So, ahead ako ng 1 year. So, for me, yun yung pinaka-unforgettable kasi we ended the drought 28 years. After 28 years, we brought back the championship to San Beda, to Menjola. And we're really proud na part ako ng championship na yun. Sarap doon kasi homegrown ka eh. Oo, may time na yung pagpasok mo sa court, nung after ng buzzer, talagang pag sigaw mo, hindi mo maririnig yung sigaw mo. So, sarap ng feeling na yun. Ikaw, Dave, unforgettable San Beda experience. Yung unforgettable experience ko siguro is yung nag-18-0 kami and then nag-champion kami. Kasi ano yun eh, record yun eh. Tapos nakuha mo pa yung championship. Parang, nung una kasi hindi namin nakalain na makukuha namin yun. Kumbaga, one game at a time lang kami. Tapos, bigla na lang na-realize namin, uy, ano na pala kami finals na, tapos wala pang talo, ganun. So, so yun, masaya yun. Sobrang unforgettable sa amin nun. Jake? Yun nga, agree ako kay Dave. Doon din yung 18-0 namin, na-sweep namin yun ng elimination hanggang sa finals. Yung before year na mangyari yun, galing kami sa talo eh. Ng 2009, then 2010, we came back stronger and together. Speaking of together, palagi ko yung samahan ninyo napakatibay dahil ang alam ko, every year, nag-reunion kayo, lalo na pag Pasko. Ano bang pinakaiba nung samahan ninyo at what makes it so special na through the years, alaskahan pa rin kayo, nag-aasaran pa rin kayo, para kayo magkakapatid? Doon kasi nag-uumpisa yun relationship niya off the court. Para pagdating sa court, madali na kayong magkakasama. Saka kami yung talagang medyo close nung naglalaro kami. Kayong tatlo talaga? Well, meron pa si Gabo, si Jom Villanueva, Bilya Fable. Actually, may tawag nga sa amin sa grupo namin. Ano yung tawag? Pwede ba sabihin sa TV yun? Hindi ba tayo masesensor niya? Dati yun. Kasi good boy na kami ngayon eh. Pero dati ang tawag sa amin. Bad boys. Clarify mo dati. Hindi na. Ano na kayo? Mga good boys. Good boys na kami. Good boys. Tumatanda rin pala. Oo, tumatanda. So bakit bad boys ang tawag sa inyo dati? Matanong ko lang. Ako po. Curious lang. Masama to. Boys! Siguro sa court na naglalaro tayo, bad boys. Kaya bad boys, di ba? Kasi pag nakita kami sa court, talagang lalaban kami kahit sinong harap mo sa amin, sama-sama kami lalaban. Galing naman. Galigtas ba yun? Parang hindi yun yung dahilan eh. Kutob ko lang pero sige, so I think malaking bagay din sa samahan niyo is because you kept on winning championships, no? So kunyari, pare-pare ba kayo number of championships? Hindi, ikaw kasi nauna ka. Apat kami lahat pero different years. Years namin. Bakit? So bakit paulit-ulit kayo nagcha-champion? Ano meron na San Beda? Siguro number 1 na yung pagkakaroon ng chemistry. Kasi yun talaga yung sa isang team, kailangan talaga yun eh. Kumbaga, alam mo na yung mangyayari, yung gagawin ng teammate mo. Alam na yung roles ng bawat isa. Saka yung winning tradition, nandun na sa San Beda. Since nanalo na nga kami ng ilang years, nagtuloy-tuloy na. So I guess ilan ata na kami ngayon? 13 out of 15 or 12 out of 14. So since 2006, at least na-continue ng mga younger guys. Yung program kasi ng San Beda sa basketball, kumbaga very supportado ng mga alumni, sa mga supportive namin. And yun nga, pag nag-champion ka ng isa, pag naranasan mo, rookie ka, tapos mag-champion ka, ganito pala yung mga pakiramdam. Tapos yung, syempre, collegiate basketball yun eh. Pag nag-champion ka, lahat ng school na kalaban mo, parang under sa'yo eh. Kayo yung nilulook up to eh.
Saka may yabang ang alumni ng San Beda pag nag-champion. Isa na kami sa mga nagyayabang. Saka linulook forward din namin yung victory party. Ako yung victory party. Ewan ko sila kung anong habol nila sa victory party. Pero nga ba habol niyo pag victory? Lalo na pag bad boys kayo. Ano ba nangyayari sa victory party? May libre pagkain. Masarap na pagkain. Masarap actually. Ikaw, Dave. Oh, yun din, yun din. Sige, wag na natin ungkatin yan. Baka saan pa mapunta. Okay. Total, medyo nostalgic tayo, no? Siyempre, nag-mature na kayo. Sa tingin ko, sana nag-mature ka na, Jake, no? Pero let's say, nung araw, nung nasa San Beda pa kayo, pwede nyo ba i-describe yung bawat isa? Nung player pa kayo, naglalaro pa kayo, nag-aaral pa kayo San Beda. So, Borgie, ano si Jake, ano si Dave, nung nasa San Beda pa kayo? Si Jake, una na si Jake, no? Workhorse to eh. Workhorse. Literal na kabayo talaga. Literal kabayo. Maglaro to sa ano, saka galing siya sa ano eh, sa PCU before nung high school. So, siya yung top recruit. Nagulat nga kami, nasa San Beda siya from PCU. Bakit may ganito dito? And then, nagulat ako. So, malaking bagay si Jake sa akin, lalo na sa akin kasi point guard ako. Siya yung recipient ng mga pasa ko. And luckily naman, na ko-convert niya yung mga pasa ko sa kanya underneath the rim. So, hindi kita pinapayado na. Kaya sa tinawag ng Dasnik. Si Dave naman, ano to, banger to. So, again, recipient din siya ng mga pasa ko sa ilalim. Minsan, nagmi-wintes. Ha? Kailan yan? Kasi si Dave kasi kilala ko na since high school. So, magkasama na kami high school pa lang. Kaya, more or less, alam na namin yung flow, yung takbo ng isa't isa inside the ring. Saka, ang gusto ko dito sa dalawan to, pag ako naargabyado, may backer ako. Pag natira ako, automatic yun. sabihin ng mga to, daan mo sa screen. Yan ang namimiss ko sa sa basketball. Sige, okay, dalawa. Describe naman si Borgie, court general, point guard. Ano siya nung nasa San Beda kayo? Dave? Yung sinabi ko sa inyo. Hindi. Hindi, si Borgie, ano kasi siya eh. Kumbaga, born leader na to, high school pa lang. As in, talagang siya lagi nagli-lead ng team sa lahat ng bagay. Siya nag-aayos and stuff. And then, kasi siya, sobrang maayos niya sa lahat. Pakikitungo sa mga players, sa mga ganyan. So, lahat nakakasundo rin niya. So, hindi siya mahirap pakisamahan, gano'n. So, kahit may mga bago, madaling nakaka-adapt sa kanya. Marunong kasi siyang makisama eh. Tsaka, yun nga, born as a leader. Siya yung talagang leader namin talaga siya on and off the court. Magaling mag-assist to eh, kahit saan. Kahit saan. Lalo na off the court. Kaya, siyempre, hindi namin siya papaya, gano'n. Shoot namin mga lahat na assist niya. Pero, born leader talaga siya. Makita mo pa lang, no, paano niya kami controlling before. Even na sa lahat kami naglalaro, kahit out of focus kami, pag siya na nagsalita, halos makikinig na lahat kasi nilulook up to namin yung kuya namin sa court. Kuya namin talaga siya. Kuya talaga. Talaga ba ikaw kuya? Talaga ba ikaw kuya nung mga to? Siguro by age, kasi dito 12 days lang. Ito 3 months lang eh. Ganun lang. Ganun lang yung age gap Kumbaga, namin. halos sa kanya nagsimula yung tradition na yung brotherhood namin na dapat sama-sama kami, gano'n. Tapos, kumbaga, tulungan kami. Yun nga sinasabi niya, pag may, kunyari, makulit na kalaban, tutulungan kami. Kunyari, hindi lang sa kanya. Kunyari, ako, may nakukulit. Tapos, mag-uusap kami sa court na, eto, bigyan natin to. Kaya, set up natin tong play na to para sa kanya lang. May matatapos siya kasi yung kalaban niya, babawi sa kanya eh. Pag wala na siya, may papasok naman. Yun naman yung babawi. Tuloy-tuloy yun. Hindi naman ako dirty. Ikaw lang naman nagsabi nun eh. Wala namang sinasabi. Hindi ako dirty player. Masyado ka defensive eh. Wala naman nagbabanggit eh. Kasi ako kaya malinis maglaro.